Muli, isang magandang araw sa inyong lahat. Ating pong uumpisahan itong ating ginagawa ngayon, isang workshop po na ginanap po natin sa Miramonte Evangelical Church, kung saan ay may mga kabataan tayo na sasanayin upang matuto sa basic theater arts workshop. At ito po ang pagkakataon na kung saan ay ipapakilala nila isa-isa ang kanilang mga sarili upang malaman natin ang kanilang mga kahinaan at kalakasan. At ito po ang mga nangyari. Para sa personal namin pagbubuhay at inalit sa mga organisasyon at mga pagbubuhay, yun yung preparation. Gets? Tawag doon preparation. Punto in punto, yung pagkatawag natin, but you need to prepare yourself. Tama? You need to prepare. Hindi ka pwede nandito pa, hindi ka pa naka-prepare. Habang nag-uusap tayo dito, prepare mo ng sarili mo. Okay, next, Kyla. Okay, Kyla. Mapapansin natin sa puntong ito, tinawag po natin si Kyla at upang makita natin kung paano siya magpresenta ng kanyang sarili. Subalit, makikita po natin na talaga pong siya po ay nahihiya at yung kanya pong mga kamay ay nasa likod po ng kanyang katawan. At kung saan ay galaw ng galaw, tingin ng tingin at ito ay hindi makafocus, kumbaga kulang pa sa kanyang kumpiyansa sa kanyang sarili. So, ito po yung mga binibigyan natin ng puna at pansin sa lahat ng ating mga participants upang matutunan nila yung kahalagahan ng pagkakaroon ng kumpiyansa sa sarili, yung lakas ng boses, at kung paano sila magpresenta ng kanilang sarili sa harapan ng maraming tao. Ito mawawala yun. Kasi may kanya-kanya tayong role eh. Pero kapag ikaw public speaker ka, sasalita ka, kailangan mong alisin yung manalisan na yun. Kailangan magkaroon ka ng self-confidence. Okay? Kasi yun yung isang bagay na mapapansin sa'yo ng mga audience mo. Kailangan kasi yung message na ipaparating natin sa maayos. Okay na, pagsalita ka naman, pero yung ganun-ganun tayo. So, kailangan practice yun. Yeah, after this workshop, natapos tayo ng araw, pag-uwi ng bahay, diba may mga salamin na mga pag-practice nyo. Ang pogi mo pala. So, kinakailangan, i-ano nyo yun sa sarili ninyo, pagkaroon nyo ng practice. Kailangan yung practice nyo. Kasi, kahit na kayo ay 17 years old, 14 years old, 13 years old, 11 years old, kailangan mag-practice na kayo mag-articulate, maging communicator. Kailangan maayos na yung presentations ninyo. Kasi once na ginawa nyo to, paulit-ulit, araw-araw, pag ginawa nyo to, lalo sa reporting sa school, ang laki na makikita sa inyo ng mga teachers ninyo. Bakit? Doon nila kayo lalong makikita na nag-improve kayo. Sa pagkakataong ito, pinaliliwanag natin sa ating mga participants yung kahalagahan ng pagkakaroon ng kumpiyansa sa sarili. Nakita naman natin na karamihan ng mga kabataang Pilipino, majority sa kanila ay talagang mahiyain at walang kumpiyansa. Dala na rin siguro ito ng mahabang panahon na tayo ay napaka-insecure sa ating mga sarili. Maliit ang tingin natin sa ating mga sarili. At ito yung mga dapat baguhin. Ang workshop kasi ng basic theater arts, lalong-lalo sa community theater, siyempre hindi naman ito lahat ay mga mahuhusay at mga magagaling na mga kabataan agad na pinili natin. Kung hindi, isa itong random ng mga kabataan na wala pang kasanayan sa larangan ng teatro. Kaya sa pagkakataong ito, hinuhugot natin yung kanilang mga kakayanan at inaalam natin kanilang mga kahinaan at kalakasan upang magamit natin ito dito sa ating workshop para masigit natin silang mapalakas at unti-unti nating ma-develop yung kanilang mga natatagong kakayanan.
Diba? Kaya doon sa Salmo, may mga sitas doon. Kapag kinuha natin yung sitas na yun, may mga aral yun. Pagka nagsabayang bigkas, parang ang ganda ng harmony. Kapag yung puro awitan, nasa yung yung magdadala sa interpretative kayo. Ito ginagawa natin ngayon, insalo na habang ito, kasi hindi ba sa inyo ito, sumasayaw, yung tatay nyo nasa grammar, kumakanta. So ito, individual lang pala nito natin, individual workshop, iba pa yung groupings natin. Okay? So sige, next, si Jana. Sa pagkakataong ito, meron tayong participants na kagaya ni Jana at saka ni Sabana, kambal sila. Meron silang personality at meron silang communication gap. Lalong-lalo na po sila ay lumaki sa probinsya. So, si Jana ay may malaking kahinaan sa pagpapakilala sa sarili at yung kanyang kumpiyansa ay hindi pa ganun kataas. So sobra siyang nahihiya at pagkatapos niyang mga oras na yan ay siya po ay umiyak ng todo. At kung mapapansin ninyo, nakayuko siya kasi hindi niya nakinaya yung pressure at lumabas po siya at umiyak ng umiyak. Okay guys, sa pagkakataong ito, puputulin ko muna dito yung ating presentation. At sa susunod na video ay susundan po natin ito ng mga observations pa natin nung ating workshop 1 na ginanap natin sa MEC. So muli, maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat. Okay, subscribe nyo po kami and share. Salamat po!